Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Bukas na aklat sa publiko ang away-bating relasyon ng mag-amang Freddie at Megan Aguilar na ilang taon na rin ang itinakbo. Sa away-bating relasyon ng mag-ama, muling nanaig ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa at tinapos ang anumang hidwaang namagitan sa kanila kamakailan lang. Narito ang mga detalye. Megan-Freddie rift. Taong 2014, unang beses na nabalitang mayroong hindi pagkakaunawaan sina Megan at Freddie Aguilar. Sa interview noon, sinabi ni Megan na pinalaya siya kasama kanyang partner at mga anak sa bahay ng ama matapos ang kanilang pagtatalo na may kinalaman sa bulok na gulay at utang na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Isa pang dahilan ng sobrang pagkagalaiti ni Megan sa ama ay dahil hindi raw inisip nito na may 3 siyang anak, kabilang na ang 6 na buwan pa lamang noong baby niya. Maliban dito ay hindi rin sekreto ang hindi magandang relasyon ni Megan sa asawa ni Freddie na si Jovi na pinakasalan ni Freddie noon sa isang Muslim rite sa edad na 16 na taong gulang. Dahil dito ay tinawag niya ang ama na dirty old man. Ayon kay Megan, mas inuuna pa raw ng ama ang asawa nito kaysa sa kanya at mga apo nito. Ito rin daw anya ang dahilan kung bakit mas naging malayo ang loob niya sa kanyang ama at pati ang pagtatago nito ng pagkain sa kanila. Sa kabila ng pagtatakwil ni Megan sa ama at sa mga mabibigat na paratang niya laban dito, taliwas naman ito sa pinakita ni Freddie. Hindi siya nagsalita tungkol sa issue dahil sa pagmamahal niya sa anak. Bukas ang veteran singer sa paniwalang magkakaayos pa rin sila ni Megan kahit pa nagsalita ito ng hindi nababalik sa poder niya. Inamin din niyang nasaktan siya sa mga sinabi ni Megan pero ayaw na raw niyang kalabanin pa ito. Mahal na mahal daw niya ang lahat ng kanyang mga anak na kahit na awayin man siya na kung sino man sa mga ito ay walang maririnig na anuman mula sa kanya. Ang kapakanan ni Megan ang inisip ni Freddie kaya pinili niya na manahimik. Sinisisi rin niya ang sarili dahil tingin daw niya ay may kasalanan din siya kung bakit nagkaganon ang kanyang anak. Makalipas ang mahigit 1 taon sa isang TV interview noong June 2015 ay nasaksihan naman ng publiko ang pagtatagpo at pagkakaayos ng mag-ama. Kwento ni Megan na sa kasagsagan ng kanilang away ay pakiramdam niya ay naagrabyado siya ng husto pero kinalaunan ay lumambot na rin daw ang kanyang puso para sa ama. Inamin din niya na bagamat nandyan pa rin ang tampo niya sa kanyang ama pero maisasantabi raw niya ito dahil kailangan na niyang makipag-ayos. Kinukulit na rin daw siya ng kanyang mga anak na gusto nilang makita ang kanilang lolo. Isa rin daw yun sa dahilan kung bakit nagpakumbaba na siyang lumapit sa kanyang ama. Hindi nga niya napigilang maging emosyonal habang humihingi ng tawad sa ama at aminadong namimiss niya ito. Ayon kay Megan, na ang natutunan daw niya sa pangyayaring ito ay dapat manatili ang pagmamahal at pagpapatawad sa kanyang puso. Samantalang si Freddie naman ay buo ang naging pagtanggap sa pagbabalik ni Megan at sinabing hindi pa man nagsusorry ang anak sa kanya ay pinapatawad na niya ito. Giit niya na walang magulang na hindi nagmamahal sa kanilang supling. Bilang isang anak din anya ay nagdaan na rin siya sa pagkikipag-away noon sa kanyang ama at alam niyang kahit gaano kahigpit ang magulang minsan, alam niyang ang ginagawa ng mga ito ay para din sa kabutihan nila. Diin ni Freddie na kailangang balansihin ang mga bagay-bagay. Halimbawa anya na hindi naman daw pwedeng mabuhay na mas kasama ang barkada na pasarap at kung ano-anong ganap na puro chill at party-party lang. Sa nangyari sa kanila ni Megan, binigyang diin ni Freddie ang kahalagahan ng gabay ng mga magulang upang hindi tuluyang maligaw ng landas ang anak. Samantala, ang isa pang magandang pangyayari sa pagbabating yon ay ang pagkakasundo ni Megan at ng asawa ng kanyang ama. Megan asked help from her father.
Ang inaakalang tuloy na maayos na relasyon ng mag-ama ay tila muli na namang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Noong January 2021, nag-post si Megan ng mensahe ng pangungulila para kay Ka-Freddy sa kanyang Instagram account. Dagdag pa ni Megan na hindi daw siya kasing tigas o lamig tulad ng inaakala sa kanya. May puso daw siya na nakakaramdam din at nakakaalala from time to time kung paano silang masaya at malapit noon ng ama. Samantala noong nakaraang taon sa isang episode ng Be The Next contest ng Eat Bulaga ay binunyag naman ni Megan na hindi pa rin maayos ang relasyon nila ng ama at hindi niya kapiling ang 3 anak na iba't iba ang tatay. Lahat ni Megan na hindi sila okay ng ama dahil sa mga desisyong ginawa niya sa kanyang buhay na hindi nito aprobado. Pinapasa Diyos na lang daw niya ang mga nangyayari at umaasa na darating ang araw na magkakabati sila ng ama. Hindi naman nilinaw ni Megan kung kailan sila muling nag-away ni Ka-Freddy matapos na magkaayos noong 2015. Sa pagpasok ng taong 2023, muli na namang napag-usapan ng hindi magandang estado ng relasyon ng mag-ama matapos na dumulog si Megan sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo noong buwan ng Enero para humingi ng tulong. Dito ipinagtapat ni Megan na may sakit siyang hyperthyroidism at dumanas ng cardiac arrest. Ito rin daw ang nagiging dahilan ng kanyang pagiging malnourished. Nang matanong kung bakit hindi siya lumapit kay Ka-Freddy, dito ay inamin ni Megan na hindi sila magkasundo ng ama at may mga rason o mano ito kung bakit hindi na siya tinutulungan. Hindi naman nilinaw ni Megan kung kailan sila muling nag-away ng ama matapos na magkaayos noong 2015. Pero aminado siya sa away-bati nilang relasyon. Noon pa man, 16 na taong gulang pa lamang daw siya, ay umalis na siya sa kanilang tahanan. At sa pagkakataong nakatira umano siya sa bahay ng ama, ito ay sa kadahilan ng request daw ito ng veteran singer na makasama siya at maging ang kanyang mga anak. Aminado din si Megan sa kanyang mga naging pagkakamali at sa tingin niya ay hindi naman daw ganun kalaki ito para talikuran siya ng tuluyan. Iisa lang anya ang kanyang ama at ina at ang mga magulang lang daw niya ang meron siya. Ibinahagi rin ni Megan na married na ang nanay niya sa iba at hindi rin niya anya maayos ang kanilang relasyon. Sa mga pinagdadaanan ito ay palagi na lang daw niyang iniisip na may mga rason ito para kahit papaano ay matanggap niya ang kanyang sitwasyon. Sa huli, nagpakatotoo si Megan sa pagsasabing hindi niya alam kung paano ayusin ang nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Kaya kailangan niya raw ang tulong ng ama at ang tanging hiling ay sana magkasundo na sila. Freddy on a strange relationship with his daughter. Kasunod ng pagsasapubliko ni Megan sa hindi magandang estado ng relasyon nila ng ama, si Freddy naman ang nagsalita. Sa isang panayam noong buwan ng Pebrero, inamin niya na may pagka-rebelde talaga ang ugali ng anak noon pa man. Ayon kay Ka-Freddy, na nag-uusap na sila ni Megan pero hindi pa din daw niya ito pinapayagan na tumuntong sa kanyang pamamahay. Dagdag pa niya na ang anak ni Megan na si Anaya ay nasa pangangalaga niya at sila ang nagpapaaral dito. Napabalita naman noong nalulong sa ipinagbabawal na gamot si Megan na pinabulaanan naman nito. Kaya naman giniit ni Freddy na hanggang hindi niya naramdamang nagbago na ang anak ay mananatiling ganito ang kanilang relasyon. Lahat ni Ka-Freddy na parati daw sinasabi sa kanya ni Megan na nagbago na ito. Pero bilang ama ay kilala niya ang anak at alam niya raw at makikita sa aksyon nito kung totoong nagbago na nga. Kapag nakita niya raw ang pagbabagong yon, ay siya na raw mismo ang magsasabi kay Megan na talagang nagbago na ito. Megan removed rights of family to touch her corpse. Sa pagtanggi ni Freddy na bigyan ng anumang tulong ang anak hanggat hindi niya ito nakitang nagbabago, isa namang buwelta ang nilabas ni Megan. Nakadagdag pa sa emosyon niya ang pag-atras ng pangakong tulong sa kanya ni Raffy Tulfo matapos niyang magpositibo sa droga. Kailangan daw muna niyang magpa-rehab at ayusin ang sarili bago siya tulungan. Dahil dito, sa pamamagitan ng Facebook Live noong buwan ng Marso, ay nagbanta ang emosyonal na si Megan na tatalo na lamang mula sa isang gusali upang mawakasan na lamang ang lahat.
Samantala sa kanyang Facebook post, sinabi ni Meghan na walang sino man sa kanyang mga magulang at kamag-anak ang pwedeng lumapit o humawak man lamang sa kanyang bangkay kung sakaling mawawala na siya sa mundong ibabaw. Sa tinurang ito ni Meghan at sa pinagdadaanan ng relasyon nila ng ama, hindi mapigilang sariwain ng mga netizen ang iconic song ni Freddie na Anak dahil bagay na bagay raw ito sa kanilang dalawa. The Reconciliation. Walang mapagsidlan ng saya at pasasalamat si Meghan dahil sa wakas ay nagkaayos na sila ng ama niyang si Freddie Aguilar. Sa kanyang Instagram post noong November 18, ibinahagi ni Meghan ang larawan nila ni Freddie na magpunta siya sa bahay ng kanyang ama at ngiting-ngiti ang mga ito sa kanilang muling pagkikita. Kalakip ng litrato nila ang mensahe ng pasasalamat niya sa ama sa muli nitong pagtanggap at pagmamahal sa kanya. Ayon pa kay Meghan, na-miss niya ang ama kaya gagawin niya ang kanyang buong makakaya para sulitin ang muling pagkakataong ibinigay sa kanilang dalawa. Mababasa sa kanyang caption, "Sa wakas, nayakap ko na ulit ang tatay ko. I love you, Tay. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin at sa akin. I miss you so much, Tay, and looking forward to spending more quality time with you and the kids and the rest of our family. May God bless us always." Bukod kay Freddie, muli rin nakapiling ni Meghan ang kanyang mga anak. Ito ang buong pagmamalaki niyang ibinahagi sa hiwalay na post sa Instagram na nilikipan niya ng mensahe na "Finally with my daughters again after being away from each other for a while. God is truly good all the time. In Jesus' name, Amen." Maging si Freddie ay hindi rin nakaligtaang ibahagi sa publiko ang pagkakaayos nila ng anak at ramdam ang kaligayahan nito sa muli nilang pagtatagpo. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang ilang larawan ng dinner date nila ni Meghan kasama ang mga apo nito sa kanya. Anika Freddie, "We had early dinner tonight together with my daughter Meghan, my granddaughters Layla Sky, Mahi Vey, and Anaya. Alhamdulillah." Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.